Okay, ito ang tanong ko. Ayon sa inyong mga doktrina, Mateo 16:18, 16:18, na si Kristo ang nagtayo sa simbahang Katoliko, tama ba? Roman Catholic Church. Yung nasa Matthew 16:18, si Kristo nagtayo ng iglesia. Find the truth. Okay, so move na tayo sa next naman na magtatanong ngayong gabi kay dito tayo kay Everly Maglinte. Everly Maglinte, good evening. Good evening. Sino bang sasagot? Kahit sino bro, basta depende yan sa tanong mo bro. Okay, ito ang tanong ko. Ayon sa inyong mga doktrina, Mateo 16:18, 16:18, na si Kristo ang nagtayo sa simbahang Katoliko, tama ba? Roman Catholic Church. Yung nasa Matthew 16:18, si Kristo nagtayo ng iglesia. Kung si Kristo nagpapahayag niyan, dapat ang sabi niya, sinasabi ko sa iyo, ikaw Pedro, sa ibabaw ko. Hindi siya gagamit ng third person. Sa ibabaw ko, itatayo ko ang aking iglesia. Kasi siya yung bato Ang nasa Biblia, yung batong tayuan ng iglesia o pundasyon, si Kristo. Yung iglesyang tinayo niya, dumating yung araw, yung panahon, na pinangalanan yun ng Iglesia Katolika by Bishop Ignatius doon sa kanyang sulat sa mga Kristiyano sa Smyrna noong taong 907. At yung iglesyang tinayo ni Kristo na pinangalan ng Iglesia Katolika ni Bishop Ignatius noong 907, nakarating naman yun doon sa sa Roma, sa Pilipinas, at pagdating ng 1870, binigyan ng kanyang official name, Iglesia Katolika Apostolica Romana. Yun bro. Ano ang opisyal na pangalan ng iglesia? Ganun ba kababaw ang inyong pagkaunawa? Para maintindihan nyo mga kababayan, ito hindi nila ipapaliwanag ito sa inyo Pero sa awat tulong ng Diyos, gusto kong buksan ang kaisipan nyo sa bagay na ito. Umpisahan natin sa 16:13 ni Mateo. Ang sabi ng ulat ni Mateo, nang dumating nga si Jesus sa mga sakop ng Cesarea ni Filipo, tinanong niya sa kanyang mga alagad na sinasabi, ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? Ang sagot, kanilang sinabi, anang ilan si Juan Bautista. Ang ilan ang sabi si Elias, ang iba si Jeremias, o isa sa mga propeta. Kanyang sinabi sa kanila, datapwat ano ang sabi ninyo kung sino ako? Tinanong niya mga apostol, iba-iba kasi sabi ng mga tao nagkakakontra-kontra. Pero kayo, sa mga apostol, ano sabi niyo kung sino ako? Sumagot si Simon Pedro. Sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Nung sabihin ni Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ano sagot ni Jesus? Sagot ni Jesus, sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, makinig kayo mabuti mga kababayan, mapalad ka Simon Barjonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo. Yung pahayag na yan na si Kristo, ang Panginoong Jesus ay ang anak ng Diyos na buhay, yan hindi ipinahayag sa iyo ng laman at ng dugo. Hindi tao nagturo sa iyo niyan. Kundi ang nagpahayag niyan ay ang aking Ama na nasa langit. Ang liwanag, Pagdating sa 18, at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro. Sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Kaninong pahayag yan? Di ba yan pahayag ng Ama? Ang Ama ang nagpapahayag niyan.
Sinasabi ko naman sa iyo, yan lumalabas sa bibig ni Kristo, yan salita. Pero sabi nung salita na lumalabas sa bibig ni Kristo, sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito. Aba, may tinutukoy na third person. Ang first person yung nagsasalita, sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, second person. Yung nagsasalita ang first person, sinasabi ko, first person. Sa iyo na ikaw ay Pedro, second person. Sa ibabaw ng batong ito, third person yung bato. Sino nagsasalita dyan? Aba, ang napakaliwanag nagsasalita dyan ang Ama. Ang nagpapahayag niyan ay ang Ama. Bakit? Kung si Kristo nagpapahayag niyan, dapat ang sabi niya, sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ko. Hindi siya gagamit ng third person. Sa ibabaw ko, itatayo ko ang aking iglesia. Kasi siya yung bato Ang nasa Biblia, yung batong tayuan ng iglesia o pundasyon, si Kristo. Ang nagsasalita dyan, ginamit ang bato bilang third person. Sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro. Sa ibabaw ng batong ito, third person, tatayo ko aking iglesia. Sino nagsasalita dyan? Lumalabas yan sa bibig ni Kristo. Pero kaninong salita? Basahin natin ng 12:49-50 ng Juan. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. At nalalaman ko na ang kaniyang utos ay buhay na walang hanggan. Ang mga bagay na sinasalita ko ay ayon sa sinabi sa akin ng Ama. Gayon ko sinasalita. Aba, mga sinasabi pala niya galing sa Ama. Yun din ang kahulugan ng sinabi sa 3:34 ng Juan, kapatid na Daniel. Basahin natin. Sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos. Si Kristo'y sugo ng Diyos. Ang sinugo ng Diyos, nagsasalita ng mga salita ng Diyos. Kaya nung sinabi niya kay Pedro, si Kristo nagsasalita, pero ang salitang lumalabas, salita ng Diyos yun. Kasi sabi niya, hindi ako nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo. Siya nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin, kung ano ang dapat kong salitain. Kaya nung sabihin niya, sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro. Sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko aking iglesia. Ibig sabihin, kung ang Ama ang nagsasalita ron, ang Ama ang first person. Si Pedro ang second person. Ikaw, sinasabi ko, first person. Ikaw ay Pedro, second person. Sa ibabaw ng batong ito, third person. Ang bato'y si Kristo. Kasi kung si Kristo nagsasalita, dapat ang sabihin niya, sa ibabaw ko, itatayo, sa ibabaw ko na bato, ako ang bato, itatayo ko aking iglesia. Pero hindi ganun ang salita Ginamit yung salitang bato sa third person. Ikaw ay Pedro, second person. Sinasabi ko sa iyo ng first person. Sa ibabaw ng batong ito, tatayo ko aking iglesia. Nung matayo, ano tawag sa iglesyang natayo? Iglesia ng Diyos. Okay bro, yun po ang sagot ko. Di ko na problema kung tanggapin mo yun o hindi. Next question. Tutulan yung mga pare kung may nakikinig na pare. Bagay, wala naman kayong pakialam sa Biblia at wala rin kayong pakialam sa inyong mga miyembro Okay, next question. Brother Jando,
Next kong question. Sandali lang. Pwede, ano lang, interruption. Pwede malaman natin anong relihiyon niya, Brother Jando? Ano daw rely mo, bro? UPC. UPC. Okay. UPC. So, kunting kuan lang, ano lang, yung, tama naman yung sagot ni Brother Jando, batay sa mga referensya. Pero yung Matthew 16:18, ang sinabihan si San Pedro, ikaw Pedro ay tatayo ko ang aking iglesia. Ang tanong, saan ba si San Pedro ngayon? Nasa Katoliko, sa inyong pundok, sa inyong sikta. Diba? Dahil si San Pedro ang sinabihan, siya ang binigyan ng kapangyarihan. Saan ba yon si San Pedro? Nasa yung relihiyon ni Brother Yondo? UPC, bro. UPC. Yung UPC o nasa Katoliko? Dahil kung para sa'yo, nasa inyo, ang bangkay, ang libingan ni San Pedro ay nasa Katoliko. Yung St. Peter's Basilica sa Roma, yun ang libingan ni San Pedro. So, malinaw na ang Katoliko ang tunay na simbahan dahil si San Pedro ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos, ng ating Panginoon Sus, sa Mateo 16:18 ay nandito sa Katoliko. Yun, brother. Pakinggan natin sa 2:9 ng Galacia. At nang makita nila ang biyayang sa akin ay ipinagkaloob, ang mga Kaya nyo, kanang mga kapatid, ang nagsasalita dito si Pablo. Ang sabi ni Pablo, nang makita nila ang biyayang sa akin na iipinagkaloob, mayroong grace o biyayang nakita sila kay Pablo. Sino nakakita? Ulitin natin, kapatid na Daniel. Ano sabi ni Pablo? At nang makita nila ang biyayang sa akin ay ipinagkaloob, ang mga kanang kamay ng pakikisama ay ibinigay sa akin at kay Bernabe. Nakita nyo? Ang nagsasalita si Pablo. Nung makita nung mga ang biyayang na kay Pablo, ang kanang kamay ng pakikisama. Alam nyo ba kahulugan ng kanang kamay? Yung kanang kamay, yun ang number 1 na katiwala, yung kanang kamay. Para bang right hand of the president, o kaya kanang kamay ng gobernador, o kaya yun ang pangunahin sa pamamahala. Yung mga apostol Israel, nung makita nila yung biyayang pinagkaloob sa akin, ang kanang kamay ng pakikisama ay ibinigay sa akin at kay Bernabe. Sino nagbigay ng kanang kamay ng pakikisama o pamamahala? Ibinigay sa akin, sabi ni Pablo, at kay Bernabe. Sino nagbigay? Ni Santiago, ni Cephas, si Pedro yon, at ni Juan. Sila na mga inaring haligi. Aba, pinagkatiwalaan pala ng 3 apostol, si Pablo at si Bernabe. Ibinigay sa kanila ang kanang kamay ng pamamahala o pakikisama, binigay ni Santiago. Payag si Santiago. At ni Cephas, si Cephas, si Pedro yan. At ni Juan, yan ang mga pangunahing apostol sa Israel. Ibinigay sa nila kay Pablo, binigay nila kay Pablo at kay Bernabe ang kanang kamay ng pakikisama upang kami magsiparoon sa mga hintil at sila'y sa pagtutuli. Sila para sa Israel. Paano ngayon yan? Naghiwalay ng administrasyon. Ang administrasyon sa Israel, 3. Sino? Si Santiago, si Cephas, at saka si Juan. Ang administrator sa mga hintil, si Bernabe at si San Pablo. Yan. Paano napunta si Pedro sa Roma? Alam ni Pedro na ang mamamahala sa Roma, si Pablo at saka si Bernabe. Paano napunta sa Roma si Pedro? Ano yun? Nasisiraan ng bait yung Pedro nyo? Naghati na nga ng destino, tapos siya pa rin ang pumunta sa Roma? Sira ulo ng magtuturo niyan. Di nauunawa Biblia, makaturo lang.
Walang batayan. Walang batayan. Okay? Okay. Maglinte? Next kong question, paano itinayo ni Kristo ang Roman Catholic Church? Paano? Yung sabihin niya na itatayo ko ang aking iglesia, dumating yung panahon na dumami yon, nagkaroon ng mga miyembro, yung iglesia na yon. Yung iglesia kasi, ibig sabihin ng iglesia, mga hinirang, mga tinawag. No, mga miyembro yon, mga tao yun ha. Baka sabihin mo na naman na sa amin building yun. Hindi, mga tao yun, mga miyembro yun. Dumating at saka noong araw ng Day of Pentecost, doon binuo sa kanilang Holy Spirit at yung araw na yon, it is considered as the birthday of the church. So doon nagsimula. Nagsimula yan sa mga apostol hanggang sa dumami, nag-convert sila ng maraming mga tao, maraming mga believer. Hanggang sa dumami. Nakarating sa kung saan sa amang gusto nilang puntahan at dumaan sa panahon ng pinersecute sila. Hanggang sa ating panahon ngayon, existed siya. Okay bro, yun po ang sagot ko. Kung kanino yung pag-aari, yun ang may-ari. Kung kanino sino yung nagsabi, aking iglesia. Sino ba nagsasalita? Sabi ni Kristo, yung salitang lumalabas sa kanya, hindi niya sariling salita. No? Salita ng Ama na nagsugo sa kanya, lalo na pag-uusapan, pagtatayo ng iglesia. Ang Diyos naman talaga ang magtatayo Kasangkapan lang si Kristo 3:4 ng Ebreo. Sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo, datapwat ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. Lalo pa ang iglesia. Sino nagtayo? Bawat bahay may nagtatayo. May tinayo si Pedro, may tinayo si Juan, may tinayo kung sino-sino. Pero ang nagtayo ng lahat ng bagay na totoo, yung Diyos. Ang nagtayo nun ng Diyos. Ang iglesia, ang Diyos ang nagtayo. Walang ibang nagtayo. Kaya nga bahay ng Diyos yan Tawag yan, bahay ng Diyos. Lumalabas sa bibig ni Kristo, yung salita ng Ama, itatayo ko ang aking iglesia. Inaamin naman niya, ang salita ko, hindi ko sariling salita. Kung ano sinabi ng Ama, yun ang aking sinasalita. Sabi niya. Kaya nung sabihin niya kay Pedro, sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Ang ibig sabihin nun, salita ng Ama yon. At kung a-analyze mo nga, talagang ang Ama nga, galing dun sa salitang, hindi ang nagpapahayag kay Pedro ay laman at dugo, hindi tao. Kundi ang nagpapahayag, yung Ama na nasa langit. At isa sa ipinahayag kay Pedro, sa pamamagitan ni Kristo, ay yung pagtatayo ng iglesia. Na ano yon? Sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Salita ng Ama yon. Kaya yung aking iglesia, salita ng Ama. Kaya iglesia ng Diyos yun. At si Kristo man ang nagsabi, yung wala na ikako sa sanlibutan, ang mga ito nasa sanlibutan, paririyan ako sa iyo, Amang Banal, ingatan mo sa iyong pangalan. Yaong mga ibinigay mo sa akin, napakaliwanag ng batayan. Dapat maingatan sa pangalan ng Diyos, kaya nga iglesia ng Diyos